bago tayo magsimula, humingi muna tayo ng panalangin sa banal na Espiritu para po tayo mabigyan ng bibaya sa pag-unawa kung ano ang ating talakayan ngayong umaga. So, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang puso ng mga sumampalataya sa iyo at pag-alabin mo sa kanila ang init ng iyong pagmamahal. Isugo mo ang iyong Espiritu at lahat sila'y muling magbabalik loob at mabago mo ang larawan ng mundo. Manalangin tayo. O Panginoon, na sa pamamagitan ng liwanag ng iyong Espiritu Santo, tinuruan mo ang puso ng iyong mananampalataya. Naway sa pamamagitan din ng Espiritu Santo, kami manatiling mulat sa katotohanan at laging naggagalak sa iyong pagkalinga. Sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So, once again, magandang umaga, happy Sunday, magandang gabi, magandang tanghali, magandang hapon sa iba't bang bahagi ng daigdig. Lalo na sa ating mga kapatid na mga OFW, sana nasa mabuting kalagayan po kayong lahat at pagpalain po kayo ng may kapal. Sana safe kayo lagi dyan. Sandali lang kay dyan sa ating mga kapatid. Baka may radyo, no? Naka-live na baka na, no? Pero usahay, dili. Okay, munang ako sang monitoron dari sa kuan. Okay. Bueno, patuloy tayo magkapatid. Nag-live tayo sa FB. O wala dito. So, sa akin. So, pagka wala pa sige lang. So, patuloy tayo mga kapatid sa ating talakayin. So, ating sagutin ang tuligsa sa ating mga kapatid, certain kagabi sa ating mga kapatid na mga Iglesia ni Cristo. Sabi niya, pandaraya ni Satanas sa sanlibutan, yung nagtuturo na nangangaral na ang ating Panginoong Sus ay tunay na Diyos. So pandaraya, para sa kanila, pandaraya ni Satanas sa sanlibutan. Yun, sabi niya na yung mga Katoliko ay nagtuturo na ang ating Panginoong Sus ay tunay na Diyos. At iba pang mga protestanting sikta, denominasyon, gaya ng Methodist, mga Anglican, Orthodox, Lutheran, iba pang mga iba't ibang sikta na nagtuturo, naniniwala na ang ating Panginoong Hesus ay Diyos. And then, sabi niya, isang pandaraya ni Satanas sa sanlibutan. Sabi niya, ang Biblia ay nagtuturo ng katotohanan dahil narito ang salita ng Diyos. Ito'y ginagamit ng mga nagnanais maging tunay na Christian. Ngunit, mapapansin natin, mga kaibigan, halos lahat ng mga relihiyon na nagnanais na maging Kristiyano ay tinuturo nila na ang Panginoong Hesus o Hesus Kristo ay Diyos. So para sa kanila, nang yung nagtuturo na si Kristo ay Diyos ay hindi Christian. Na nagpanggap lang Christian. Kaya para sa kanila, ang totoong Christian ay hindi naniniwala, nagtuturo na si Kristo ay hindi Diyos. Yun, medyo baliktad mga kapatid kung anong mabasa natin sa talata sa Biblia. Actually, yung mga kapatid natin mga Iglesia ni Cristo, wala naman silang sariling salin ng Biblia. Namimili lang po sila. Di ba? So, atin mo nang patuloy natin basahin ang mga premise nila. Ito ang paraan ni Satanas. Yung nagtuturo nga si Kristo ay
Diyos. Ito ang paraan ni Satanas upang madaya ang sanlibutan upang hindi nila makilala ang tunay na Diyos. So, yun. Kung tingnan natin mga kapatid, sanas ilang ginamit, nga ang pinadayag 12:9, nga si Satanas ay isang mandaraya. Itinapon ang napakalaking dragon, ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas, na nandaraya sa buong sanlibutan. Itinapon siya sa lupa kasama ang lahat ng kaniyang mga kampon. Yun ang mabasa sa pahayag 12:9. Nag-introduction mo kung ingato. So, sabi nila, turo ba ng ating Panginoon Jesus na siya po ay Diyos? So, kung dili ka... Kung tingnan natin, sabi nila, mula sa bibig ng ating Panginoong Hesus, na inaangkin niya at inaamin niya na siya po ay isang tao. Isas gamitin nila yung Gospel mo ni St. John, San Juan 8:44, 40 pala, na ako po ay tao nga nagsasabi ng katotohanan. So inaamin ng ating Panginoon Hesus na siya po ay tao nga nagsasabi ng katotohanan o nagtuturo ng katotohanan. Maliban dyan mga kapatid, ano po ba ang pananaw? O ating balikan ang naturang sitas, pero kailangan aware po tayo mga kapatid dahil po dagdagan nila ang ano po ba ang ating mabasa sa San Juan 8:40, dagdagan nila ng lamang, di ba? Kung ating basahin mo na, yun ang dahilan na ang ilang hindi sila naniniwala nga ang ating Panginoon Jesus ay Diyos, kay mula sa bibig ng ating Panginoon Jesus ay naamin niya na siya po ay isang tao nga nagsalita ng katotohanan. Pero ating basing, sabi nila sa Iglesia ni Cristo, tinuturo na ang tao ang Panginoong Hesus at hindi Diyos. Mismong si Jesus na rin ang nagsabi na si tao sa San Juan 8:40, baging ang kanyang mga pusol. Sabi niya. Pero ang mabasa natin sa San Juan 8:40, kay ako po tao ang nagsabi ng katotohanan. Pero dagdagan nilang lamang, kay ako po ay tao lamang. Pero kahit sa Greek in which the New Testament was written, hindi ko ang mabasang lamang yung paglamang. So sigurado na hindi siya Diyos, ang Diyos Ama lang, di ba? Yun mga kapatid, sandali lang, baka narinig dito kayo, hindi tayo na gamitin pala natin ng nakalimutan ko tuloy ang headset. So maliban dyan mga kapatid, ang daming mga ginagamit nilang mga sitas bago natin i-reconcile. Maliban dyan, ginamit nila ang San Juan 17:1 hanggang 3. Kung ating basahin, ito ang katotohanan na nagkalat na sa buong sanlibutan. Sandali lang, kung tingnan natin ang San Juan 17 1 hanggang 3, atin mo nang basahin sa Biblia mga kapatid. Ano po ba ang ating mabasa sa San Juan 17:3 para po bago natin sagutin o i-reconcile ang lahat ng mga ginamit nilang mga sitas, mga sulat po sa mga apostol. Wala namang yun, ang lahat ay hindi mali
ang kanila lang pag-unawa ang medyo nagkasalungat. Ating basahin mo nan sa 17:3 uno mula sa uno ating basahin. Pagkasabi ni Jesus ng mga panalitang ito, siya'y tumingala sa langit at ang wika, Ama, dumating na ang oras, parangalan mo ang iyong anak, upang mapangaralan kanaman niya, sapagkat pinagkalooban mo siya sa kapangyarihan sa sangkatauhan, upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng bagay na ibinigay mo sa Kanya. Ito ang buhay na walang hanggan, na ang kilalanin kanila ang iisa at tunay na Diyos. So malinaw na malinaw mga kapatid na ang mula sa bibig ng ating Panginoon Jesus ay iisa lang ang tunay na Diyos. Sino po? Ang Ama, ang tunay na Diyos. Bakit po kayong mga Katoliko ay nagtuturo kayo na ang ating Panginoon Jesus ay Diyos? So sumasalungat na yon sa pahayag ng ating Panginoon Jesus na siya mismo ang nagpapatunay na iisa lang ang tunay na Diyos, ang Ama. Yun. Ating maliban dyan, dito tayo sa mga apostol. Ang mga apostol po ba ay nagtuturo na ang ating Panginoon Jesus, ang Panginoong Diyos lamang ang Ama, ang tunay na Diyos? Ano po ba ang sabi ni San Pablo sa unang Korinto 8:6? Ngunit sa ganang atin may isang Diyos lamang, ang Ama, na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa Kanya. So malinaw na malinaw mga kapatid na kahit ang mga apostol, San Pablo ay nagpapatunay na ang tunay na Diyos isa lamang, ang Ama. Sino po ba ang ating paniniwalaan? Ang mga Katoliko o ang mga apostol o ang ating Panginoon Jesus? Maliban dyan, patuloy pang dinagdagan para po sa pagpatibay na ang ating Panginoon Jesus ay tao. Pero wala tang mabasa sa lahat ng mga bisitas nga hindi Diyos sa tao. Kung basahin natin ang 1 Timothy chapter 2 verse 5, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa tao at mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Yan ang pahayag nila nandyan sa social media. Malinaw kaibigan na itinuro sa atin ng banal na kasulatan na ang Panginoong Hesukristo ay tao, isang tao. Mula yon sa turo aral ni San Pablo. Maliban dyan, mga kapatid, kung tingnan natin ang San Juan, ikalawang Juan 1:7, maraming bulirong mandudug nagdudunungan ang makakawala sa daigdig na tumatangging sumampalataya na si Kristo, Hesus Kristo ay tunay na tao, isang may laman at dugo na tao. Ibigay mo sa kanila ang tunay nilang titulo, manluloko, Antikristo. So, sabi sa ikalawang Juan, epistola po ni St. John Evangelist, ikalawang Juan 1:7, na pinatunayan na mayroong lilitaw nga mga bulirong mga ngaral nga nagtuturo na ang ating Panginoong Hesus ay Diyos. Pero ngunit ang ating mabasa ay si Kristo ay tao. Yan lang ang dami pang mga ginamit niyang mga sitas, hindi lang sa Lumang Tipan, pero atin mo nang sagutin,
punto por punto ang kanilang mga tuligsa. With due respect sa kanila, tilang sinagot ang kanilang mga tuligsa o pag-atake sa ating dugma, sa ating paniniwala sa ating Panginoong Hesus. Hindi lang po siya tao, wala naman tayong problema na siya po tayo tao. Totoo naman yun. Pero ngunit wala po tayong mabasa kahit isang sitas diyan sa Biblia, even sa entire New Testament, from Matthew to Revelation, yun sa panahon sa Christian era pala, sa ating Panginoong Hesus, na ang ating Panginoong Hesus ay Diyos. So, kung ay hindi Diyos, naalala ko, yung bago pa po ako naging safety, hindi pa Diyos, wala pang may naganap dito sa Archdiocese of Osamis, particularly sa Metropolitan, sa Cathedral na ang safety sa ating the late Archbishop Emeritus Jesus Edusado dahil po medyo magka-problema. So doon na may panahon na medyo na-dissolve. Pero sa panahon natin na inutosan ni the late Archbishop Emeritus Jesus Edusado, si Reverend Father Tony Sagrado, siya po ang assign sa cathedral noon. Siya po ang spiritual director, advisor sa halos lahat ng mga organisasyon sa naturang parokya, ay inutosan siya na i-reorganize ang safety sa Osamis. Yun ang dahilan na tayo po ang unang naging presidente sa Osamis City Chapter noon sa panahong yaon. So, mga kapatid, pero yung nang ganap na Bible rally, religious rally tuwing linggo sa harap ng public mall. Hindi pa yun public mall, yung public market pa yun. Hindi pa na-renovate yun noong panahon. Hindi pa tayo, wala pang na-reorganize, so sasali lang tayo sa ating ama, naging safe din naman siya. Then may isang diakono na nagtanong, nagmakyat para magtanong. May isang driver sikad na nagtanong, hindi nahirapan, and then ning back up yung isang diakono para akala namin para sagutin niya ang tanong. Ngunit hindi niya sagutin, pero sige siya na sa ating kasamahan na kailangan sagutin. Ang tanong lang, turo ba ng ating gaano katotoo na ang ilang kanilang turo ibilang Iglesia ni Cristo ay si Cristo ay tao lamang, hindi Diyos. Sabi ng isang diakono na hindi aming turo yon. Pinangalanan yung kasama natin noon. Turo yon ng mga apostol. Yun ang turo ng apostol na si Cristo ay hindi Diyos. Binalik ang tanong ng ating kasama na hindi po ako nagtanong na turo ba yon ng mga apostol. Totoo ba yung turo ng mga iglesia ni Cristo ay si Cristo ay hindi tao, hindi Diyos? Sagot naman ng isang diakono, hindi yun turo namin. Turo yon ng mga apostol na si Cristo ay hindi Diyos. Nagsabi ko sa kanya, pwede ako ang mag-follow up, brother? Wag, kay hindi yun magpaano. Mo back yun ang tanong. Okay lang. Kahit dalawa lang tanong. So, ako naman ang nag-follow up. So sabi mo kapatid, ang nagtuturo na si Kristo ay hindi Diyos, tao lamang, turo yun ng mga apostol. Ang aking tanong, sinong apostol na nagturo na si Kristo ay hindi Diyos? Anong sagot niyo mga kapatid? Yung na dito sa kanilang ginamit. Ginamit nilang Osea 1:9. Sapagkat ako Diyos at hindi tao. Yun ang ginamit niya. Ang aking sagot, ang aking tanong, sabi mo kanina na si Kristo ang nagturo na si Kristo ay tao
tao lamang hindi Diyos, turo yun ng mga apostol. Ang ginamit mga Hosea, si Hosea apostol o propeta? Ibig sabihin, walang isang apostol nga nagturo na si Kristo ay hindi Diyos. Di ba? Kung ating balikan mga kapatid, ang unang-una, ang ginamit nilang San Juan 8:40, na sabi ng ating Panginoon Jesus, kay ako po tao na nagsasabi ng katotohanan, walang kontradiksyon sa ating panampalataya. Bakit? Naniniwala tayo mga Katoliko na si Kristo ay 100% na tao. Pero ngunit wala tayong mabasa dyan sa Biblia nga may isang apostol na nagturo, na nagpahayag o nangaral na si Kristo ay hindi Diyos. Pag mayroon kayong mabasa, ngayon, lilipat ako ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo. Pag mayroon kayong mabasa, so wala tayong mabasa. Ngunit kung tingnan natin, ang naturang sitas, hanggang 3 lang po sila. Kung ating basahin ang 3 na sabi ng ating Panginoon sa 3, ating muna i-reconcile ang San Juan 17, 1 hanggang 3, yun ang ginamit nila. Pero hanggang 3 lang sila, hindi na nila basahin ang karugtong ng ang 5. Kung ating basahin ulit, ito ang buhay na walang hanggan, ang kilalanin kanila ang iisa at tunay na Diyos. So, sabi nila, ang ating Panginoon Jesus ang nagkilala na iisa ang Diyos, walang iba ang Ama. Pero may karugtong sa 3 lang, at si Hesus Kristo na iyong sinugo. Kasali pala si Kristo. Bakit hindi nila sa talata 3 pa yun ha? Hindi pa yun 4? Pero mayroong kama, hindi na nila basahin ang karugtong at si Hesus Kristo na si iyong sinugo. Kung basahin natin ang 4 hanggang 5, inahayag ko rito sa lupa ang iyong karangalan. Natapos ko na ang ipinagagawa mo sa akin. Kaya Ama, sa 5. Sino po ba ang nagsutos ng ating Panginoon sa tanang lahat ng ginagawa? Ang Ama. Ating basahin ang 5. Kaya, Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang karangalang taglay ko sa piling mo bago pa likhain ang sanlibutan. So, pinatunayan ng ating Panginoon Jesus na nandyan na si Ama sa piling ng Ama, hindi palikhain ang sanlibutan. Ang tanong, ano po ba ang anyo ng ating Panginoon Jesus o nature ng ating Panginoon Jesus sa panahon na siya nandyan sa piling ng kanyang Ama, kasama ng kanyang Ama, na hindi palikhain ang sanlibutan? Kung tingnan natin ang creation mga kapatid, ano po ba ang unang ginawa, nilikha ng Panginoong Diyos? Of course, ang sanlibutan. Katapusan ng taong nilikha dahil po, saan po titira ang tao kung walang sanlibutan? Ngunit ang ating Panginoon Jesus, nag-exist na, nakasama na, nandyan na sa piling ng kanyang Ama, na hindi pa likhain ang sanlibutan. Yon ang ating mabasa sa San Juan 1:1 sa The Living Bible, isang Protestant na salin, na sabi ng ating Panginoon Jesus sabi niya, before anything else existed, there was Christ with God. And He is Himself God. So, malinaw na pinatunayan ni San Juan, si San Juan ang nagsabi. Sa San Juan 17:1 hanggang 3, sa 3 lang sila na, hindi na nila basahin ang 4 at sa 5, dahil po sila ay mabubuking na. Ngunit ang sulat po ni San Juan, sa San Juan 1:1, sabi niya sa The Living Bible, before anything else existed, there was Christ. So, nag-coincide yung sa 17:4 hanggang 5.
there was Christ with God. He was always been alive and is himself God. So malinaw na malinaw mga kapatid na si San Apostol pala nagtuturo na si Kristo ay Diyos. So, ang tanong, dalawa na ba ang Diyos? Isa lang. Isa lang. Bakit? Ang may nagtanong sa atin, ang Ama, tunay na ba Diyos? Ay tunay na Diyos. Ang anak, tunay na ba Diyos? Ay tunay na Diyos. Ilan na bang Diyos ang pinalalaan mo? Ang Ama, tunay na Diyos. Ang anak, tunay na Diyos. Ilan ang Diyos? Ang sagot ko, isa lang. Sino ang nagsabi na isa lang ang Diyos? Walang iba ang ating Panginoon. Isa lang? Ang ating Panginoon. Anong sabi ng ating Panginoon sa San Juan 10:30 mga kapatid? Ating basahin. Ano po ba ang turo, ang sabi ng ating Panginoon Hesus? Ako at ang Ama ay iisa. Yung para sa Ginoo, dalawa na, problema na yun. Kayo na ang magproblema. Sabi ng ating Panginoon Hesus, ako at ang Ama ay isa. Kung magtanong sila, follow up sila, nabasa ba dyan sa San Juan 10:30 na sabi ng ating Panginoon Hesus, ako at ang Ama ay isa lang sa pagka-Diyos? Wala naman tayong mabasa. Ngunit, kung tingnan natin ang konteksto, pag sabi ng ating Panginoon Hesus, ako at ang Ama ay isa, tumutukoy yun sa pagka-Diyos. Kung para sa kanila, tumutukoy yun sa pagkatao, ako at ang Ama ay isa, sa pagkatao, di tao ang Ama. Ngunit, ang sabi ng ating Panginoon Hesus, ako at ang Ama ay isa, ay walang iba. Di na natin bigyan ng iba pang pag-unawa, pag-intindi. Dahil isa sila sa pagka-Diyos. Dahil ang simbahang Katoliko hindi nangaral na tatlong Diyos. Ang ating three person in one God, no? Holy Trinity, hindi yun nagtuturo na ang tatlo na ang Diyos. Isa lang. Yun ang Holy Trinity. Three person in one God. Hindi makaiba yon sa mga Greek, yung mga Hinduism na tatlong Diyos sa kanila. At three gods at three person. Halimbawa, dito sa Pilipinas, na nag-claim na siya po ay Kristo, si Kibuloy, appointed Son of God. At si Tomas Eugenio naman sa PBCM, saan Misamis Oriental, nag-claim na siya po ay Diyos Ama. At si Ruben Ecleo Sr., nag-claim na siya ay Diyos Espiritu Santo sa PBMA. Ang tanong, Trinity ba yun? Hindi. Ang Trinity is 3 person in one God. Yung tatlo ay 3 gods in 3 person. Hindi yun Trinity. Di ba? So, ang Osea 1:9 na nagsabi na iisa lang ang Diyos, ang Ama, totoo yun, tunay yun. Hindi yun na sumasalungat sa ating dogma ng Holy Trinity. Patuloy nating reconcile ang isa pa. Sabi nila, si San Pedro ay nagturo na sa unang Korinto 8:6 na si Kristo po, atong basahin mo na. Ngunit sa ganang atin na may isang Diyos lamang, ang Ama, nabuhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa Kanya. Turo yun ni San Pablo, na isa lang ang Diyos ang Ama. Pero wala tayong mabasa nga nagsabi din dito na si Kristo ay, nagturo San Pablo ay si Kristo ay hindi Diyos. Ang tanong, wala po ba tayong mabasa na si San Pablo po ay nagturo din na si Kristo ay tunay na Diyos? Kung tingnan natin mga kapatid, ang Roma 9:5, diba? Speaking of Roma, epistola yon ni San Pablo, sulat po niya para sa taga-Roma. Ano po ba ang turo ni San Pablo
patungkol ng ating Panginoon Hesus, kung nagturo siya na si Kristo ay tao, totoo, 100%. Dahil naging tao ang ating Panginoon Hesus. Ngunit mayroon din siyang turo na si Kristo po ay tunay na Diyos. Saan po natin mabasa? Roma 9:5, sila ay nagsimula sa mga patriarka. Sa kanilang lahi, nagmula ang Kristo nang siya ay maging tao. Diyos sa kataas-taasan na pinupurihan magpakailanman. Amen. So, Diyos maging tao, Diyos na kataas-taasan. So, dual nature. Ang turo ni San Pablo sa Roma 9:5, tao at saka si Kristo ay Diyos ng kataas-taasan. Maliban dyan, ang dami nating mabasa na si San Pablo ay nagtuturo, nangangaral na si Kristo ay tunay na Diyos. Saan po natin mabasa? Tito 2:13. Kahit anong salin, mabasa yon. Samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos. Sino po ba ang dakilang Diyos na tinutukoy ni San Pablo? At tagapagligtas na si Hesus Kristo sa gitna ng kanyang kaningningan. So, malinaw na mga kapatid na si San Pablo ay nagturo na si Kristo ay tao. Totoo. Ngunit nagtuturo din siya na si Kristo ay Diyos. Yun ang aking challenge sa kanila. Kung makabasa sila kahit isang sita sa Biblia, entire New Testament, na ang ating Panginoong Hesus ay hindi Diyos, hiwalayin ko ang aking baging kakatoliko, ating paniliwalaan kung merong mabasa sila. Ngunit kahit isang sitas wala tayong mabasa. Dito tayo sa San Juan. Sa ginamit nila na si Kristo mula sa bibig ng ating Panginoon Hesus, San Juan 8:40, na siya po ay taong nagturo ng katotohanan, nagsasabi ng katotohanan. Ang tanong, si San Juan po ba, wala po ba tayong mabasa na si San Juan Apostol ay nagtuturo din na ang ating Panginoon Hesus ay tunay na Diyos, maliban sa San Juan 1:1 sa Protestant Bible. Dito tayo sa epistola po ni San Juan. Para po natin, bakit basahin nila yung San Juan 8:40, hindi naman nila basahin ang San Juan, Anang Juan 5:20. Maliban dyan, meron pang San Juan 8:1-18. Kung ating basahin, hindi lang natin nadala yung isang salin ng Biblia. Malinaw na malinaw sa naturang salin. Pero ngunit dito tayo sa San Juan, Anang Juan 5:20. Turo yun ni San Juan, epistola po ni San Juan, Apostol. At nanalaman nating naparito ang anak ng Diyos. Sino po ang anak ng Diyos naparito? At binigyan niya tayo ng pag-unawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Hesus Kristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Bakit hindi nila basahin yung unang Juan 5:20 na si San Juan ay nagturo na si Kristo po ay tunay na Diyos? Ang kanilang basahin lang ang San Juan 8:40. Maliban dyan, kung dito tayo sa Juan 1:18, malinaw na malinaw mga kapatid na ang sabi ni San Juan sa unang San Juan 1:18, ating basahin. Kailan may walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong anak. Siya'y Diyos na walang nalubos na minamahal ng Ama. So, malinaw ha? Ating balikan ulit, basahin natin ulit ha? Hindi na, bigyan pa natin ng
iba pang pag-unawa. Litra por litra na yon. Kailan may walang nakakita sa Diyos. Walang kahit sinong tao nakakita sa Diyos. Sino lang nakakita ang ating Panginoon Hesus. Subalit, ipinakilala siya ng bugtong anak na Diyos. Siya ay Diyos at lubos na minamahal ng Ama. Yung siya ay Diyos, tumutukoy yun ng ating Panginoon Hesus. Sino po ba ang nagmahal sa Kanya? Lubos na nagmahal sa Kanya? Anang Ama. Ang Ama. Bakit hindi nila ito basahin, mga kapatid? Dahil po, sila po ang mandaraya. Sino po ba ang mandaraya nyo ngayon? Wala nang iba. Ang ating mga kapatid na with your respect sa kanila. So, kung tutusin, mga kapatid, yun, bago lang yun nagtuturo ang mga iglesia ng Kristo. Di ba? Kung sa Bisaya, paulahin na sila. Ang unang hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos, yung mga Sabbath keeper na mga Hudyo. Yun ang dahilan na pinatay nila ang ating Panginoon Hesus dahil po ang ginaamin ng ating Panginoon Hesus siya po ay anak ng Diyos. Dahil dumating ang panahon na isang paring Katoliko na si Arius ay nagtuturo na din na si Kristo ay hindi Diyos, tao lamang. Yun ang dahilan naganap ang First Council sa Nicaea 325 ano ni against kang Arius at excommunicate si Arius. Yun ang nagsimula ang credo ng mga apostol, yung ating i-recite tuwing magsamba tayo tuwing linggo. Yung 12 articles of our Catholic faith. Darating ang panahon sa 7th century na isang kinikilalang propeta ng mga Islam, si Muhammad. Nagtayo siya ng Islam noong 622 AD at didinay naman nila nga si Kristo ay hindi Diyos, tao lamang. Pero sa kanila, propeta. Hindi lang ordinaryong tao, propeta sa kanila sa mga Muslim. Ngunit ang Iglesia ni Kristo ay tao lamang. Anak lang yun ni Maria at ni Jose. Isang ordinaryong tao. Hindi na kinakilala kahit na propeta. Diba? Pagdating ng yung nagsiak na din ang Pilipinista, yung hindi naka-appoint si Gregorio Aglipay sa kanilang dalawang ratan, sa kaniyang dalawang ratan, si Poneser at si De Los Cies. So, na-divide sila sa dalawa. Ang isa ay nagturo na si Kristo ay Diyos, ang isa ay nagturo na hindi Diyos. Si De Los Cies ba yun o si Poneser? Pagdating 1914, July 27, 1914, yun, si Felix Manalo. Pasok siya sa kanyang kwarto, 3 araw, 3 gabi, walang kain-kain. Paglabas niya ay anghel na. At nagtuturo na siya na si Kristo ay hindi Diyos, tao lamang. Pero ngunit si San Pablo, si Felix Manalo, nabinyagan siya bilang Katoliko dahil po ang kanyang uncle, ang kanyang tiyuin, ay isang paring Katoliko. So yun lang mga kapatid, ating na-reconcile ang mga sitas sa kanila, hindi yun ating mo nang i-acknowledge yung ating mga kapatid sa naka-live sa Francis, di natin mabasa, Palalan, dito di natin mabasa sa ating, sandali lang, bago tayo mag-extra. Tingnan natin sa ating naka-highlights ba yun dari sa atin? Wala man. Hindi nakakuhan dito, Brad. Paano kaya na yon makita natin ngayon sa ating hindi na wala dito sa ating cellphone? So sa lahat na lang naka-view sa ating programa sa live natin sa FB. Welcome po kayong lahat. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay. Iniyahan po kayo na patuloy na mag-subscribe po sa ating YouTube channel, ang Pagsisiwalat ng Katotohanan. Kasama niyo yung lingkod, Brother Tata Rosal. Ating partner, Masters Control, Brother Jobe Robanti. Production Head, Brother Manuel Ronquillo Jr.
atin namang Chief Executive Officer, Reverend Father Daryl Rosales, at ating station manager, walang ibang ating pinakamahal na Archbishop Martin Sarmidomod. Sa lahat ng sakalan po ng ating mga kasamahan sa Catholic Petrovener, lalong-lalo na sa national, ang ating spiritual director sa national, si Reverend Father Fernando Villegas, as theological director, Reverend Father R.B. Arganyosa, ating mga kasamahan sa Board of Governors National, head by National President Father Ryan Mejeliano. Inyong lingkod sa lahat ng mga kaparian dito sa Uzamis, sa pamilya po ng DXTDM, ang Radio Campana, Radio ng Simbahan, Katoliko at sa Channel 8 sa Bell Paradox. Inyong lingkod, Brother Tata Rosal, maraming salamat at magandang umaga. Happy Sunday sa lahat. Dalab Sinekbayan, Broadcasting Corporation, DXDDAM.